Ang kwentong ito ay ganito, isang araw, ang mundo ay dumaan sa isang malaking kaguluhan. Biglang lumitaw ang mga tore at piitan at lumabas ang mga halimaw mula rito, na nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Habang nagsisimulang umatake ang mga halimaw sa mga tao, ang peninsula ng Korea ay labis na tinamaan. Kilala ito sa walang katapusang paglitaw ng mga tore at piitan, at ang mga pag-atake ng mga halimaw dito ay mas malakas kaysa sa anumang ibang bansa. Ito ay isang kumpletong impyerno, ngunit tanging sa dilim lamang maaaring ipanganak ang isang maliwanag na liwanag. Habang tinatamaan ng kidlat ang umaatake na halimaw, ang isang magulang at ang kanyang anak. Tumingin ng may ginhawa habang, may isang kamay na inabot sa kanila at ang liwanag sa nobelang ito ay tinawag na mga bayani na may kanilang kapangyarihan. Nagsimula ang Korea na lumaban sa mga halimaw at unti-unting nakontrol ang mga tore at piitan. Sinimulan ng mga kumpanya na gamitin ang kalamidad bilang isang pagkakataong pang-ekonomiya at nagsimula ng makabawi mula sa sitwasyon. At habang lumipas ang panahon, kasama ang mga bayani, ang Timog Korea ay naging isa sa mga nangungunang superpower sa mundo. Naging isang bansa ito kung saan nagtipon-tipon ang mga bayani mula sa iba't ibang panig ng mundo upang labanan ang lumalalang mga halimaw at mga piitan. Nilikha nito ang pinakamahusay na sentro ng pagsasanay para sa mga bayani sa mundo gamit ang pinakamagandang mahika at teknolohiya ng magic engineering na tinatawag na cube. Ang mga bayani mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtipon-tipon sa cube upang talunin ang matinding kompetisyon. Narito rin ang isang pangunahing tauhan sa mundong ito upang iligtas ang mundo at siral na darating upang makipagkumpetensya sa kanya. Hanggang ngayon, ito ang pangkalahatang ideya ng mundong ito at ang dahilan kung bakit ko ito alam ay dahil hindi ito nilikha ng isang Diyos. Kundi ako, ang may akda. Gayunpaman, may isang problema, nakikita natin ang isang tagapagbalita na tinatawag ang unang pwesto na kadete ng unang taon na si Kim Soo-ho. Ang mundong isinulat ng aming may akda ay nagsisimulang magbukas sa kanyang mga mata. Nang makita ang mukha ni Kim Soo-ho, tiyak siya na ito ang mundong isinulat niya. Nagsimula siyang magtanong kung paano nangyari ang lahat ng ito, ngunit bigla siyang nalunod sa mga komento ng lahat sa paligid niya tungkol kay Kim Soo-ho. Napansin niya na naririnig niya ang lahat ng nag-uusap mula sa malayo habang sa itaas ng stadium ay may isang tao na pumupuri sa kanilang line-up ng mga kadete para sa taong ito. Tinatawag silang kahanga-hanga, lalo na si Kim Soo-ho na siya ay 17 taong gulang pa lamang. Si Kim Soo-ho rin ay ang pangunahing tauhan ng nobelang ito, ang siyang mamumuno sa magulong mundong ito, na kontrolado ng isang halimaw o isang bayani. At siya ay may pusong mabuti at makatarungan ng isang bayani, at mayroon ding isang espesyal na lihim na hindi niya kailanman isiniwalat sa sinuman. Ang isinulat ng may akda, tungkol sa isa pang lalaki na darating sa pangalawang pwesto. Isang lalaking may puting buhok at gintong mga mata, na si Shin Jong-hak. Siya rin ang ika-4 na henerasyon na may-ari ng Jinsung Corporation, at mayroon din siyang potensyal na maaaring makipagsabayan sa pangunahing tauhan. Ngunit, siya ay isang kontrabida sa nobelang ito sa hinaharap. Ang kanyang inferiority complex kay Kim Soo-ho ay magdadala sa kanya, patungo sa kasamaan at sila ay magtatagisan tulad ng liwanag at anino. Nakikita silang dalawa na nakatayo doon, ang aming may akda ay muling sigurado na ito ay mundo ng nobela. Ngunit nagsimula siyang magtaka tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Kung siya ay isang tao sa kanyang nobela, dapat siya ay may pangalan. Biglang may tumapik sa kanyang balikat at sinabing huwag mag-isip ng malayo, at tinawag siya bilang Chandong. Ngunit sa kanyang mukha, makikita ang isang tandang pananong. Tinanong niya ang ibang bata kung siya ang tumawag sa kanya, na siya nga ay pinangalan ng Kim Chundong dito. Nang marinig niya ang pangalang iyon, nagulat siya at nagtanong kung may tao ba mula sa pangalang iyon sa kanyang nobela. Dahil wala siyang maalala tungkol dito, nagtataka siya kung makakatulong ang pagtingin sa mukha nito para maalala ang isang bagay. Pero tanging tandang pananong lamang ang nakita niya na nagpaguluhan at nagulat sa kanya.
Dito niya naisip na siya ay naging isang karakter na hindi niya kailanman isinulat. Walang tiyak na anyo, isang lumang istilong pangalan, at isang mahina na pag-iral na walang sinuman ang nagbibigay pansin sa kanya dahil wala siyang mukha at kahit sa cube siya ang ordinaryo sa labas ng isang karakter na hindi man lang makikipag-ugnaya, sa mga pangunahing tauhan isang karakter na para lamang punan. Ang mga upuan ng madla siya ay isang extra sa nobela, isang alikabok sa nobela, isang araw nakatanggap siya ng isang email na nagtataka siya kung ano ito. Tungkol dito nakita namin na ito ay isang alok na remake, para sa kanyang nobela at nalaman namin na ang ating MC ay inilagay ang kanyang nobelang, The Returned Hero, sa pahinga dahil nahulog siya sa isang slump. Sa nakaraang kalahating taon natagpuan niya na kakaiba. Ang taong nasa likod ng email, dahil gusto ng remake ng isang bagay na inilagay na sa pahinga. Tahimik na nakatitig sa email, at nagpa siya na sumagot dahil sa guilt na naramdaman niya. Sa paglagay nito kay Piz at dahil akala niya ito, ay isang kahilingan mula sa isang weird na tagahanga. Ngunit ang sagot na yon, ang naging sanhi ng lahat bumalik sa kasalukuyan, naghuhugas ng mukha ang ating MC habang, unti-unti na siyang nasasanay dito. Pagkatapos, ng 2 linggong ito ay nakasuot siya ng mukha na may tandang pananong at napagtanto na hindi ito isang panaginip. Ang mundong ito ay mula rin sa nobelang isinulat niya, at si Kim Chundong na kanyang sinaniban ay isa sa maraming extras sa nobela. Sinubukan din niyang alamin kung sino ang naglagay sa kanya sa mundong ito, at kung bakit gamit ang iba't ibang paraan. Ngunit sa huli, ay wala siyang nakuha na sagot, kaya marahil ay kailangan niyang manatili sa mundong ito ng ilang sandali at kung magpapatuloy. Ang mundong ito hanggang sa tumigil siyang magsulat, magiging mga 10 taon yon. Napagtanto niyang natatakot siya na baka ma-stuck siya sa mundong ito ng 10 taon habang nakikisama sa isang grupo ng mga kabataan at talagang ayaw niyang ma-stuck sa isang suspended na nobela dahil may buhay din siya sa labas. Pinapakalma niya ang sarili at sinisikap na mag-isip ng paraan pabalik sa bahay. Ang tanging naiisip niya sa ngayon ay habulin ang pangunahing kwento at maghintay hanggang sa gitna ng kwento kung saan siya tumigil sa pagsusulat. At sa ngayon ay nagpasya siyang tiisin lamang ang mundong ito, ng isang nobela at para magawa iyon, kailangan niyang pumasok sa paaralang cube. Ito ay isang artipisyal na pulo na matatagpuan malapit sa silangang dagat, kung saan kabilang ang mga hinaharap na bayani na mga kadete. Mga 50,000 tao ang naninirahan dito. Ito ay isang modernong lungsod na puno ng mahika at mga kasanayan at talento ng industriya ng mundo at ang pagkakaroon nito ang dahilan kung bakit itinuturing na superpower. Ito ang puso ng lungsod at pati na rin ang pangunahing entablado ng kanyang nobela. Makikita natin siyang dumarating sa isang malaking gusali. Ito ang sentro ng pagsasanay ng mga bayani ng cube. Sa lahat ng mga estudyanteng nagsasanay upang maging mga bayani, gamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan na tinatawag na mga regalo, tanging ang mga pinakamataas na elite lamang ang kwalipikado upang maging mga cadet ng cube. At ang katawan na kanyang pinasok ay isa ring cadet ng cube. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng mga kakayahan ang taglay nito, inaasahan niyang ito ay isang bagay na kapaki-pakinabang dahil nakapasok siya sa cube gamit ito, at anuman ito, umaasa siyang ito ay isang bagay na kapaki-pakinabang. Para makaligtas sa nakakatakot na paaralang ito, pumasok siya sa kanyang klase na Veritas. Ang sentro ng Cube Arc, ang mga mabuti at masasamang karakter, ang taga-suporta at ang rival, at ang pangunahing tauhan ng kwento, lahat sila ay narito. Lahat ng mga karakter na ito ay magkakaroon ng samahan na magiging sanhi ng maraming bagay at upang gumugol ng 10 taon kasama ang mga estudyanteng ito, para sa kanya, hindi maganda ang mga bagay. Ngayon, mabilis na lumipas ang araw, habang naglalakad siya patungo sa kanyang dormitoryo nang hindi man lang alam kung paano lumipas ang kanyang araw, at habang nagmumuni-muni siya tungkol sa kanyang high school tumigil siya sa gitna nang mapansin ang isang bagay. Nakita naming ito ay isang padala para sa kanya na sinimulan niyang buksan. Nagtataka siya kung ito ba ay mga personal na gamit ni Kim at Dong at nagulat nang makita ang nilalaman nito. Lumabas na ito pala ay kanyang laptop mula sa kanyang lumang mundo.
Sa gulat, nagtataka siya kung bakit ito nandito at nagsimula itong mag-boot up. Nag-initialize ito ng synchronization at isang maliwanag na ilaw ang sumiklab mula dito. Talagang sinesynchronize nito ang karakter ni Kim Chuong kay Kim Heron at dina-download din ang lahat ng settings. Nagsimula siyang maalala na ito lahat ang mga settings na. Sinulat niya na sinubukan niyang abutin ito, na nagtataka kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito. At biglang nagsimulang lumabas ang isang overlap sa kanyang karakter. Ang pagsasabay ay umabot sa 99% at nagsimula ring mabasag ang tandang tanong sa kanyang mukha. Ang kanyang laptop ay nagpapakita rin sa kanya, na natutunan niya ang isang natatanging authority setting intervention. Ang salamin na nagtatago sa kanyang mukha, ay nagsimulang mabasag at sa lalong madaling panahon ay ganap na nabasag na. Na nagpapakita ng mukha ng ating MC at habang natatapos, ang pagsasabay lahat ng kanyang stats ay na-reset siya ay tumingin sa screen ng kanyang laptop. Sa kanyang tunay na mukha na nakikita ang mga notification sa paligid niya, nagsimula siyang magtaka kung ano ang nangyayari at nagtataka kung ito ay enlightenment. Ito ay isang awakening na nangyayari kapag lumampas ka sa iyong mga limitasyon at tinatawag itong enlightenment sa mundong ito. At kapag nangyari ito, lahat ng iyong mga kasanayan, talento, at kakayahan ay nagiging digitized upang makita mo ang mga ito at maaari kang maging mas malakas sa mas epektibong paraan. Sa simpleng salita, ito ay isang status window. Nagsimula siyang tingnan ang mga ito isa-isa. Una ang synchronization at reset na pinaka-nakikita niya. Kahit na hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit dahil sa kanya, nakuha niya ang kanyang mukha mula sa isang tandang pananong at kung ikukumpara sa mga kakayahan ni Chuong, siya ay napakahina. Ngunit sa halip, ay nakakuha siya ng mga puntos at ang susunod na bagay na nahuli ang kanyang mata ay ang setting intervention na kanyang iniisip tungkol dito. Napagtanto ni Hajen na hindi niya naaalala na sumulat ng anumang kakayahan na ganoon, at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng mas malaking kahalagahan dito. Bigla niyang naisip na marahil ito ay nangangahulugang kailangan niyang maging mas mahalaga sa nobelang ito. At ang dahilan kung bakit binigyan siya ng notebook na ito, at kakaibang kakayahan ay dahil kailangan niyang makialam sa pangunahing kwento ng mundong ito. Habang sinusubukan niyang balewalain ang lahat, nang biglang may lumabas na notification tungkol sa hindi isiniwalat na impormasyon. Nagalit siya nang malaman na kung gusto niyang makahanap ng pahiwatig, para makabalik sa kanyang orihinal na mundo, kailangan niyang sumunod at makialam ayon sa utos. Kumalma siya at umupo dahil kahit na hindi siya gumawa ng anuman, at maghintay hanggang matapos ang nobela, walang garantiya na makakabalik siya sa kanyang orihinal na mundo. At kahit na ang hindi isiniwalat na impormasyon ay hindi maging isang pahiwatig, maaari siyang makakuha ng isang pahiwatig sa isang lugar upang makatakas. Habang nakikilahok sa mga pangunahing tauhan, at kung gusto niyang gawin yun kailangan niyang lumakas upang makayanan ang pangunahing kwento sa kanyang nobela. Ang konsepto ng pag-level up ay hindi umiiral. Hindi mo maaring dagdagan ang mga stats ayon sa gusto mo. Kaya ang tanging paraan ay mga puntos, isang napakahalagang kalakal at upang magamit ang mga ito ng pinaka-epektibo. Nagpasya siyang mamuhunan sa swerte. Ang swerte ay hindi limitado sa posibilidad ng paghahanap ng isang hindi kilalang gantimpala. Sa dungeon pagkakaroon ng pera, bonus stats interpersonal na relasyon ito ay isang scam na parang epekto. Na may epekto sa pang-araw-araw na buhay, ang mga hindi nagbabagong estadistika tulad ng swerte ay hindi maaaring tumaas gamit ang mga puntos, ngunit maaaring posible na i-convert ang kanyang mga puntos sa SP, kaya't sinubukan niya ito, at ininvest ang SP sa swerte. At pagkatapos noon, ay nakatanggap siya ng abiso na may misteryosong swerte na may epekto, at ang epekto ay naangkop sa mismong swerte na estadistika at pinapataas ito ng 0.1% at dahil ang magic power ng pangunahing tauhan na si Kim Suho ay nasa paligid ng 9.0, iniisip ni Hajen na nakagawa siya ng isang kamanghamanghang bagay.
Nagpasya siyang ilaan ang natitirang SP sa pagtitiyaga dahil kakailanganin niya ito upang makatiis sa bootcamp training. Dahil sa kanyang mataas na swerte, tumanggap din ng bonus na pagtaas ang kanyang pagtitiyaga. Bigla siyang nakatanggap ng babala na nagsasabing mula ngayon, ang mga hindi mababago na stats ay hindi maaaring baguhin gamit ang SP. Naabala si Hain at tinawag itong medyo maliit na bagay, kahit na may ideya na siya na may hangganan ang mga tricks. Ngunit nagpapasalamat siya na nagawa niyang baguhin ang swerte. Pagsusumikap bigla niyang naalala na mayroon din siyang karagdagang 10,000 SP, mula sa novice na pag-iisip kung saan ito gagamitin. Ngunit, nagpasya siyang ipagpaliban ito at pag-isipan pa ng mabuti bago gamitin ito. Ngayon sa silid-aralan, pinuri ng propesor ang lahat para sa umagang pagsasanay at ipinakilala ang kanyang sarili. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kim Suak, siya ang magiging in charge sa kanila. Sa susunod na taon, napansin ni Hajan ang rangkang points 3,850 world rangkang 9,737 isang upper intermediate grade 5 ayon sa asosasyon. Ang propesor ng klasipikasyon na si Suak ay diretso sa punto. Binalaan niya sila na ang cube ay hindi kasing saya ng iniisip nila. Ang pangunahing indikador dito ay ang kanilang mga grado. Kung wala ang mga ito, mahuhuli sila, at ayon sa estadistika, mas mababa sa kalahati ng mga kedete ng cube ang magtatapos ng hindi nababayaran. At dahil ang institusyong ito ay nagsasanay ng mga bayani, huhusgahan sila sa pamamagitan ng isang tiyak at mahigpit na pamantayan. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya habang ang unang ischedule ay ang pagpapasya sa kanilang pangunahing sandata. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kandado at bumukas ang isang gate. Nakita namin na sila ay dumating na sa isang uri ng armory na may iba't ibang uri ng mga sandata na mapagpipilian. Habang lahat sila ay natigilan sa paghanga, sumigaw ang propesor sa kanila na magmadali at pumili ng sandata na nais nilang gamitin. At kapag napili na nila ang kanilang pangunahing sandata, hindi na nila ito mababago sa susunod na 6 na buwan kaya't dapat silang maging maingat sa pagpili. Nakikita natin ang maraming estudyante na pumipili ng kanilang mga sandata, tulad ng mga bows, rapier, at iba pa. Napansin ni Hain na ang mga pangunahing tauhan ay pumili ng kanilang mga sandata nang walang anumang problema at napagtanto niyang siya na ang susunod. Dahil ang kanyang kasalukuyang stats ay hindi sapat, upang magamit ang mga sandatang ginagamit ng mga kedete. Kailangan niyang mag-ingat sa pagpili at kung itataas niya ang kanyang stats, upang magamit ang mga sandatang ito. Mula ngayon, bababa ang kahusayan ng kanyang mga pamumuhunan, kaya ang mga sandatang magagamit niya ay magkakaroon ng ilang kondisyon. Naghahanap siya ng sandata na nagamit na niya sa kanyang orihinal na mundo at isang bagay na mabilis niyang maangkupan. Habang pinipili niya ang kanyang sandata, napansin ito ng isang estudyante at lahat ay nagsimulang magkomento kung talagang pinipili niya iyon at ang propesor.